Ano ang gagawin mo kapag natag yung profile mo na nag-upload ng unoriginal content kaya nagkaroon ng violation? So, sasagutin natin yan. Alam nyo, na-miss ko talagang magturo. Kaya, pakinggan natin yung message ni ate. So, nag-direct PM siya sa akin sa inbox ko. Sabi niya, patulong please. Dahil nagkaroon ng violation yung profile niya. So, makikita nyo yung violation niya. Wherein, ang isang reason is ito, due to unoriginal content. So, anong gagawin ko dito? So, ito yung mga possible na suggestions ko na I hope makatulong sa'yo. So, eto na nga. Number 1, tanggalin nyo yung mga videos nyo na merong unoriginal content. Hindi original content na ni-re-upload nyo. Or may nahagip na music or nagpapatugtog na radyo. Kasi pwede mahagip yan at unoriginal content yan. Number 2, ugaliing magbasa ng community guidelines. Kasi nakasaad na dyan yung mga rules and regulations, yung mga dapat mong i-upload at hindi mo dapat i-upload. So, may follow-up question siya. So, ang pagkakaintindi niya ay yung Reels lang daw ang may violation, pero yung mga ibang videos okay daw. Ang sagot ko dyan ay hindi. Once na natag yung profile mo, lahat na yan. Parang combo na siya. Reels, regular videos mo, lahat, pati text, pati pictures, matatag yan as restricted na. So, kailangan mo talagang mag-antay ng 3 months bago maalis yung restriction, not unless hindi mo pa tinatanggal yung may violation na video mo na reused content. Tsaka pahabol. Kapag na-remove mo na yung mga hindi original na content na in-upload mo sa lahat, sa Reels, sa profile mo, sa lahat, sa page mo, kailangan mo pang mag-antay ng 3 months or 90 days bago mawala yung restriction sa profile mo or mawala yung violation. So, ganun talaga ang buhay. Kailangan mo talagang magtiis. So, kapag tinanggal mo na ngayon, December, siguro by March, nare-reactivate ulit yung monetization ng profile mo. Saka ang number 3 ay dapat ugaliing magbasa ng community guidelines, lalong-lalo na sa mga unoriginal content. Kasi dito mo talaga mababasa kung ano yung do's and don'ts na parang compared it sa kontrata kapag nag-a-apply ka ng trabaho. So maigi talaga na alam mo yung ginagawa mo kapag pinasok mo ang vlogging. So dapat alamin mo yung mga rules, hindi lang sa Facebook kundi sa YouTube, pati sa TikTok. Meron din silang mga sariling community guidelines. So katulad niya, no, mas maganda i-search nyo na lang dun sa Google yung type na lang na Meta Community Guidelines o kaya Meta na unoriginal content. So lalabas din yan and mapupunta kayo mismo sa specific link na ilalahad ni Meta yung mga specifications ng community guidelines nila. Hindi lang sa unoriginal content, reuse content, mga ganyan. So yes, importante rin na magbasa para magkaroon ka ng simple knowledge kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi dapat mong gawin. Ngayon kasi bihira lang akong magbigay ng tutorials. It's because nagkaroon ng several content creators na bago na ang naisipan nilang pagko-content ay pagkritik ng ibang nagtututor. Na kumbaga, ang gusto nilang iparating sa mga viewers nila ay mas matatalino sila. Kumbaga, nag-engage sila sa mga crab mentality. So, yun din yung mga iwasan nyo, yung mga ibang content creators na may superiority complex. Kaya, ayun, black na lang and black. Then, ayun, tumigil na muna ako sa pag-tutor. Pero ngayon, na-miss kong gawin and you can send your message either sa comment section or sa inbox kung may mga katanungan kayo tungkol sa concerns nyo about vlogging. Katulad ng concern ni ate na bakit naging unoriginal tsaka bakit na-restrict yung kanyang profile. So, I hope na nakatulong ang video na ito and thank you so much for watching.